Tama ba? Baka pamalo na naman si Sir Robert. Tama? So, meaning to say, ladies and gentlemen, our community is keep on growing. Tama? So, my topic for this afternoon, for this kick-off, ladies and gentlemen, will complement, will empower the last speaker's topic, and also will connect for the next speakers. Okay? Kaya, give me some time, kasi magsasalita lang ako for about 30 minutes, hindi ako nagkakamali, kasi konti lang yung slides na prepare ko para sa inyo. Okay lang po ba yun? Kaya gusto ko po, makafocus kayo talaga, no? Kasi nakikita ko kanina, ang dami na nagkakape. Lahat ba nakapagkape na? Hindi pa? Huwag nyo nang planuhin, ha? Ako na yung nagsasalita. Okay? So, focus lang kayo sa pag-uusapan natin para lang naman tayo nagkikwentuhan. Kasi one of my intention for this training is to remind each and every one of you kung ano ba talaga yung dapat mong gawin sa ginagawa natin. Tama? So, I have few questions to each and every one of you for the next few minutes na gusto ko kayong i-remind kung bakit yung ginagawa ang inyong mga ginagawa. So, my topic for this afternoon also is, very common siya. Kumbaga, pag umattend ka ng new distributors orientation sa ibang company, o kaya pag umattend ka ng tinatawag na, pagbaguhan ka sa isang business tulad ng ganito, merong ino-orient para sa mga baguhan. Kumbaga, para sa mga bagong o kaka-join pa lang. So, dito sa crowd, sino ba dito yung mga bago pa lang, yung kaka-join pa lang? Mga 3 months pa lang. Meron ba? Meron. O 1 week. 1 week pa lang, 1 week. O meron din. O 1 day. Kaka-join lang ngayon. Meron ba? Meron din. Palakpakan naman natin. Yan na ba yung palakpak? Parang kakabagong taon nyo lang kahapon na. Okay? So 30 minutes na ako. Sobrang bilis lang nung slides ko. No? So, pakilala ko na ako sa mga hindi nakakakilala sa akin. I'm CJ Cudera. I'm one of the network and business development of GLI, and also I want development and training team, ng Golden Lifestyle International. So, I've been in the business for like 15 years. And I started our business when I was turning 18 years old. So, medyo matagal na din. Tama ba? So, tama yung misis ko, si Ma'am Felsie. I started when I was college, Para magka-idea kayo, I'm from D. Marami ba dito from D? Mga probinsyano? Meron ba mga taga-province? So, halos karamihan, okay? So, ako po isang from D. I came from the province of Marinduque. It's Region 4B. Malapit lang ito sa Mindoro. Sa amin, dalawa lang yung pagkakakitaan mo. It's either magsaka ka o kaya mangisda ka. So would you believe, napunta ako dun sa pag-iisda. So at the age of 8 years old, nangingisda na ako. Alam ko sa mga mata nyo, hindi kayo maniniwala. Kasi ang iniisip nyo, pang-artista ako. Tama? Sabi nung nasa likod, patukan kita eh. Okay? So, fast forward, nung nakagraduate na ako ng high school, dito ako nag-college sa Jose Rizal University. So, this is JRU na ngayon. Dati JRC kasi yan So, sa JRU, I took up courses, nursing and HRM. Kaya hindi totoo ang business na to ay para lang sa mga walang magawa. Okay? Kasi, since 1970s, ang network marketing in the Philippines, hindi masyadong tanggap. Kaya nga, walang mga masyadong professionals nung nag-join by that time. Kaya lang, as time goes by, even professionals like doctors, lawyers, even mga empleyado, nagjo-join na sa ganitong uri ng business. Am I right? Yes. And dito ka lang sa business na to, makakakita ng all walks of life. Meaning to say, hindi ka nag-aral o nag-aral ka, meaning to say, mayaman ka o mahirap ka, it doesn't matter. Kasi sa business na ginagawa natin, hindi itinatanong kung ano ang estado mo sa buhay. Ang tinatanong sa business natin, may pangarap ka ba? Tama ba? So, tonight, or this afternoon, isa yan sa gusto kong itulong sa bawat isa sa inyo na gusto kong buuhin sa bawat puso ninyo kung ano ba talaga yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi baka mamaya, ang akala ng iba,
tulad ng sinabi ni Sir Mon, baka yung iba, pag nag-join sa business natin, akala magbibenta lang ng product. Tama? Akala siguro tubig-tubig lang itong ginagawa natin. So I will help you to dig deeper so that magkaroon ka ng better understanding and mas malawak na perspective kung ano ba itong ginagawa natin. Kasi last year, our direction is, it's more of product movement. Kasi gusto talaga natin ipakilala yung produkto dito sa Philippines. But right now, starting this year, ladies and gentlemen, our direction is to change lives. Meaning to say, our direction starting this year is to create na maraming mga Pilipino na mababago ang buhay sa pamamagitan ng Golden Lifestyle International. So ang tanong ko sa inyo, kasama ka ba doon? Yes! Kasi hindi natin alam kung sino dito yung mga magiging milyonaryo. Hindi ko alam kung sino dito yung mga kauna-unahan magkakaroon ng mga sports car. Dito ba? Depende sa sigaw? Yes! O baka naman dito? Baka dito naman? Parang mahina. Uulitin ko. Hindi namin alam kung sino yung unang-unang magiging multi-millionaire sa company. Hindi rin namin alam kung sino yung unang-unang magkakaroon ng mga sports car. Hindi namin alam. Pero bakit kami ganito kakumbinsido? Kasi we've seen it for how many years? Even us. Hindi naman kami humahawak lang ng microphone kasi nakachamba kami. For how many years, naging top earner kami ng iba-ibang mga companies. For how many years, nagkakaroon kami ng resulta na organic. Pag sinabi natin organic, from zero, nakakapagparami ka ng tao. From no income, napapadami mo yung income mo. So that's organic, no? Kasi merong nagbe-build inorganic. Ang tawag doon, chemical. Are you with me? Yes! Uulitin ko, depende sa sigaw. Dito ba yung unang-unang magkakaresulta? Yes! Dito ba? O ba dito? Pwede ho ba kung uminom muna ng tubig? Nakakauhaw kayo. Okay. So, ang first topic ko, ladies and gentlemen, is yung tinatawag natin na the power of understanding and mastering the basic. Marami ko kasing nakita, gusto agad advance. Gusto agad malaman yung mga advanced na mga technicalities when it comes to skills, when it comes to knowledge. Pero kung pag-aaralan mong mabuti, ang lahat ng bagay na buumpisa sa basic. Halimbawa, mathematics. Ang pinag-aralan natin sa mathematics is for fundamental operation. Tama ba? Ito ay tinatawag natin division, subtraction, addition, and multiplication. Basic. Wala kang makikita na may mga XY kaagad. Tama-tama. At sa buhay na to, very basic lang din. Kung maghahanap ka ng pagkakakitaan, walang trabaho o kumpanya ang magtatanong sa'yo kung sino ang pumatay kay Rizal. Tama ba? Walang magtatanong sa'yo kung ano ang chemical symbol ng sulfur. Tama-tama. Ang itatanong lang sa'yo, ano yung kaya mong i-contribute sa company ko. Tama? Ganon din naman sa GNI. Bago mo alamin yung mga technicalities, yung mga advance on how to build network, how to earn millions, how to achieve cars, how to achieve yung mas malalaking mga resulta, you should focus on the basic. So the first is understand. The essence of this kind of training para magkaroon ka ng better and deep understanding kung ano yung ginagawa natin. And the essence of this kick-off training ay para bigyan ka ng direction. Para bigyan tayo ng trajectory. Saan ba tayo pupunta? Ano yung gusto natin this year? Are you with me? So first is yung tinatawag natin na good learning and listening attitude. Could you imagine? Napaka-common ng topic ko. Tama ba? Sino ba nakakaalam ng good learning and listening attitude? Taas sa kamay. Probably half of the participants
napakinggan na yung good learning and listening attitude. Pero to give you a better understanding kung ano ba talaga yung good learning and listening attitude, you know what? Bago ka mapunta sa GNI, meron ka mga pinanggalingan. Tama ba? Some of you, top-earner na ng ibang company. Some of you, probably, mga empleyado. Some of you, probably, yung ibang OFWs, estudyante, housewife, I don't know. Sa labas, yun. Pero pagdating sa loob ng GNI, dapat i-practice mo yung nakikinig ka. Are you with me? Kasi syempre, kung halimbawa, doktor ka, may sakit kami, pumunta kami sa'yo. Tama o tama? Pag masakit ang ngipin ko, papabunot ako, pupunta ako sa'yo kung dentista ka. Tama ba? Nagkaroon ako ng kaso, kailangan ko ng lawyer, attorney ka, pupunta ako sa'yo. Tama? Pero when it comes to GNI, sa atin sila pupunta. So, binibigyan ko kayo ng kumpiyansa na at the end of the day, you don't need to chase other people to join you. Are you with me? Kasi bakit? At the end of the day, pag GNI ang pinag-uusapan, dapat ikaw yung nakakaalam. Nagkataon lang kasi na para kang kinakabahan, para kang laging naghahabol ng mga prospects, ng mga pay-ins, ng mga mag-join sa'yo. It's simply because hindi mo naunawaan talaga yung basic. And the very first thing na dapat mong gawin is you have to humble yourself. Humble down. Alam mo, ang dami ko na pong nakita sa network marketing business. Ang gagaling. Yung tipong pag-join, sasabihin sa'yo, apply. Bigyan mo lang ako ng bigyan mo lang ako ng registration form, bigyan mo lang ako ng flyers, bigyan mo na sa akin yung PowerPoint, isend mo sa USB. Ako na ang bahala. May namit kayong ganyan? Believe me, yung mga tao na yan, yung kakasabi nilang ako na yung bahala, bilangan mo ng ilang weeks, ilang buwan, wala na. Bakit? Kasi wala sa kanila yung tinatawag na humble down. Wala sa kanila yung humility. Kasi bakit? Punong-puno na ng alam. Ituring mo ang sarili mo na parang baso. Baso na walang laman. Ang baso na walang laman, pag nilam na natin, sinalina natin, ma-absorb o hindi? Ma-absorb. Pero ang baso na punong-puno na ng laman, pag sinalina natin, ladies and gentlemen, aapaw lang. Tama ba? Kaya alam niyo ba, wala agad nagkakaresulta sa network marketing. Not only in GNI, even sa buong industry. This is very basic and this is very common. Pero alam mo ba, etong basic and common na to, ang talagang hindi natututukan ng maraming mga networkers. Are you with me so far? Yes! So meaning to say, you have to humble down. Alisin mo muna ang mga alam mo. Alisin mo muna ang mga natutunan mo. Okay? Be an empty cup. Para nang sa ganon, pag nagturo kami ng training sa'yo, pag nagbigay kami ng advices sa'yo, believe me, ma-absorb mo. Once the great Socrates said, nung nabubuhay pa siya, di ba kung naaalala mo si Socrates, teacher yan ni Plato. Si Socrates ang founder ng filosofiya, the Western philosophy. Siya yung nagpauso at nagpakilala ng patungkol sa mga integrity, human behaviors, at iba't iba pa. Alam mo, sabi ni Socrates, one thing I know is I don't know nothing. Isa lang daw ang alam niya, wala siyang alam. Alam mo ba kung bakit paulit-ulit ang training sa network marketing? Alam mo ba kung bakit paulit-ulit ang training sa GNI? Simple lang, hindi naman para gawing boring, kundi para i-develop yung tinatawag na good learning and listening attitude sa'yo, para ma-develop yung humility sa'yo, at the same time, para ma-develop yung disiplina sa'yo. Kasi kung ang tatlong yan, hindi mo na ma-master, believe me, hindi ka kikita ng malaki dito. Marami na akong nakitang ganyan. So meaning to say, before I proceed, I'm inviting you, each and every one of you, to please humble yourself. Okay ba yun? Kasi pag hindi ka nag-humble, life will humble you. Anong gusto mo? Unahan mo na yung buhay? O buhay ang magbibigay sa'yo ng mga sitwasyon para maging humble ka sa buhay? Are you with me so far? Kasi ang breakthrough, when we say breakthrough, it's either it will break you or push you through. Tama ba? Pag may pinagdaanan ka sa buhay, pwede ka ma-break. Pag ikaw nag-break,
Pwede kang bumangon or pwede wala ka na talaga. Or pwede na naman pag dumaan ka sa iba't ibang mga pagsubok, it will push you through. Ibig sabihin, i-motivate ka pa niya. Nag-challenge ka pa lalo to do more. To give your best. Are you with me? So meaning to say, ladies and gentlemen, yun ang unahin nyo. Humble yourself muna. Kasi yung iba kasi, palibasa may mga experiences na sa labas, hindi na marunong makinig. Marami nagtatanong sa akin, Sir CJ, paano mo ba nauulit? From this company to this company to this company, paano mong nauulit na nakakabuild ka na nakakabuild ng network? Gusto mo malaman ang sekreto ko? I do not skip the process. Can everybody say process? Process. Hindi ako nag-skip ng process. May alam ako sa labas, but I make sure I listen. May alam ako sa labas, but I make sure I learn. May alam ako sa labas, but I make sure I humble down myself. Hindi ko tinuturing yung sarili ko na marami ng alam. Alam mo, dapat ikaw, habang nagkakaroon ka, ituring mo ang sarili mo na parang palay. Ang palay habang nagkakabunga, lalong yumuyuko. Tama ba? So meaning to say, ladies and gentlemen, para ka matuto, para ka gumaling, para ma-master mo ang business na to, humble yourself. Are you with me? Yes. So meron na lang akong 3 slides. Listen ka na ba? First is listen, tulad na sinabi ko kanina. And then you learn, tulad nung ginawa ni Sir Juan kanina, we listen, we learn from it. And ano yung sabi niya kanina? You act. Dadagdagan ko lang, it must be ASAP. Dapat, mabilis ang action. Hindi pwede yung babagal-bagal. We are creating a massive momentum. We are creating a big community. Hindi pwede babagal-bagal. Kasi kung babagal-bagal tayo, yung momentum or yung gigil ng mga kasama natin, pwede mag-slow down. Are you with me? So, meaning to say, as an advocate, we're building network, we should apply yung tinatawag natin ng massive action. Dapat massive talaga. Okay? Are you learning? Yes. Parang nagagalit na kayo sa akin ah. Next is yung tinatawag natin na belief. Can everybody say belief? Believe. Sir, parang yun yung topic nung nakaraan ah. Oo nga eh. Alam mo talaga, nung nag-ano kami, nag-brainstorm, nag-meeting kami, pinag-iisip kami kung ano yung mga pwede namin maging topic. Walang pumapasok talaga sa isip ko maliban dito. Kasi ang topic ko talaga ay tungkol sa power. Power. P-O-W-E-R. Power. So sabi ko, pag power ang pinag-usapan, maraming pwedeng i-topic. Tama ba? Pwede ka maging si Super Ingo. Pwede ka maging si Power Ranger. Pwede ka maging si Naruto. Tama ba? Si Voltes 5. Pag pinag-usapan natin yung mga ganung power. But when it comes to business, walang ibang powerful topic. Walang ibang powerful na pwedeng pag-usapan, kundi talaga ang mga basic. Tama ba? Ito super basic nito. Tingnan mo ah. Una natin, company. Naniniwala ba kayo sa company natin? Yes! You should. Alam mo kung bakit? Alam mo sa labas, maraming mga company, yung mga tao, bilib na bilib doon sa kumpanya nila. Tapos at the end of the day, malalaman nila yung company nila, scam pala. Yes. Tama ba? True. Sa atin, as early as now, since magbibuild pa lang tayo ng massive community, ngayon pa lang ibaon mo na yung sarili mo sa company. Wala akong sinabi na pangit ang ibang company. Walang company magsasabi pangit sila. Tama ba? Nagkataon kasi, kapag nailagay mo na yung sarili mo sa isang kumpanya, dapat yun na yung ituturing mo ng pinakamaganda. Kumbaga sa mag-asawa, kapag ikaw nakapag-asawa na, wala ka ng ibang ituturing na maganda at gwapo, kundi yung asawa mo. Are you with me? So, din sa company, kaya po maraming hindi nagkakaresulta, kasi ang daming mga tao o mga distributor, mga advocates ng ibang mga company, sa feeling nila, sa kanilang pananaw, nagkakaroon ng problema. So ang thinking nila, the only solution to solve that problem is to transfer into other network marketing company, which is wrong. Mali. Tama? Kasi what if
perception mo? What if mali pala yung pananaw mo? Tama ba? So again, do you believe in our company? Yes! Maingat, do you believe in our company? Yes! Kasi bahay natin to. Dapat proud ka sa bahay natin kasi atin to. Tama ba? Uy! Yes! Dapat proud ka. Next! Yung tinatawag natin ng products. Well, pag pinag-usapan natin yung products, wala na tayong pag-uusapan. Napatunayan na natin yan. Tama ba? Yes! Alam mo, when it comes to company, balik ako. Tatlo lang naman ang dapat laging unahin ng company. First, the products. The second is the payout. Tama ba? And third is the training system. Nothing more, nothing less. Yung iba kasi, yung mga advocate, minsan feeling management. Kaya ka nga advocate eh. Tama ba? Do you get what I mean? Meaning to say, you have your own job, and we have our own job. So meaning to say, pag ginalingan mo sa trabaho mo, ginagalingan din natin sa aming trabaho. So meaning to say, doon pumapasok ang ating tinatawag na teamwork. What else? Compensation program. Meron na ba ditong kumita ng 1,000 sa compensation program natin? Nung nag-uumpisa ako sa network marketing, wala na ako ma-recruit. Wala na ako ma-recruit kasi yung mga apply ko dati, sa hindi malamang dahilan, ako ay napunta sa mga apply na mahilig patanong-talon. Pumupunta sa iba't ibang mga company. Tapos meron ako naging apply, week leg ako. After 6 months, nag-strong leg ako. Tapos hindi ko alam, nilipak pala ulit ako sa week leg niya. Ako'y matindi. Ginawa talaga ako hanap buhay. Ngayon, wala na ako ma-recruit kasi napulyot na lahat ng mga downlines ko, ng mga leaders ko. Pinuntahan sa iba-ibang mga provinces, pinuntahan talaga yung mga leader ko. Wala na ako ma-recruit. Ang kaisa-isa na lang na ma-recruit ko, alam mo kung sino? Yung girlfriend ko that time. Wala na akong ibang ma-recruit eh. Alam mo, ginawa kong strategy? Lahat ng prospect kong sexy, inimbitahan ko. Hawakan mo lang ako, partner, hawakan mo lang ako. Yung misis ko siguro nag-worry. Sabi yung misis ko siguro sa isip-isip niya, ang daming kasama mga sexy nun ah. Ano ba kasi yung ginagawa niya? At first, gusto niya lang sumama, hindi talaga para sa negosyo. Gusto niya lang sumama para makita niya lang kung ano yung ginagawa ko. Are you with me? Hanggang saan ginawa ko sa kanya, alam mo, sa totoo lang ha, galing ako sa mga kumpanya at mga trainer, hindi talaga kagalingan. Galing ako sa company na wala pa talagang masyadong mga resulta. Parang ganito. Ang kaibahan lang kasi dito sa atin sa GNI, ang gagandang lalaki ng mga trainer. At syempre, ang gagandang mga lalaki at babae ng mga advocates. Okay? Ang tawag doon, unang yabang. Siyempre, sino pa magpupulahan? Tayo-tayo lang din. Okay. Yung misis ko po, no? Inimbitahan ko. Ang ginawa ko, na ako kasi hindi talaga ako magaling. Hindi ako magaling, no? Ang meron lang ako that time, yung tinatawag ko na ABC rule. Doon ako magaling sa ABC rule. Ang galing ko magbenta ng mga tao. Alam mo dati, sabi ko siya kahit basurero, mukhang mayor eh. Alam mo yung dating basurero na yung mayor na. Oh, talaga? Oo! Kaya pag inupo ko yung tao, baliw na baliw doon sa doon sa kausap. Ang matindi, yung kausap, yung piniyak ko, hindi pa marunong mag-talk. Alam mo lang kayang gawin? Maganda din. Grabe, ganun lang kayang gawin. Pero malungkot lahat ng pinapakausap ko, pay-in. Bakit? Kasi nabaliw. Tama ba? Alam mo, ma-observe mo yan. Pag magaling ka mag-ABC rule, magaling ka mag-T-up, kahit hindi kagalingan yung nag-present. Basta proper ang invitation mo, minsan nga kahit hindi proper eh. Minsan nga nakidnap mo lang, yung tipong sinako mo, tapos tinaktak mo sa seminar room. Minsan ang ending, nagpipay. Tama ba? Bakit? Ang galing ng pagkaka-ABC rule eh. Alam mo dati ha, ABC rule pa lang, welcoming pa lang ng speaker, baliw na kami. Nagtatayuan yung balahibo namin. Lahat ng pwedeng tumayo. Ganun katindi yung mga speaker namin dati. Pero pag nag-talk, wala kang ibang maiintindihan. Kundi power, grabe, payaman. Puro ganun lang. Pero ang ending,
nagpipay in. Tama-tama. Ganun ang ginawa ko sa asawa ko. Ang ganda sa opisina. Ang daming mayayaman. Ako na next. Sabi ng asawa ko, hindi yan totoo. Alam mo kung bakit? Yung ex-girlfriend ko po, matalino yan. Ako matalinaw. Matalinaw. Kopya lang ako ng copy sa school. So nung pumunta na siya sa seminar room, pinakausap ko yan. One-on-one pa. Present ng present. Misis ko baliw na baliw. Ang isang tanong niya sa akin, totoo ba yung kitaan sa business mo? Yun ang unang tanong niya sa akin. Sabi ko, totoo talaga. Ang tagal-tagal ko ng tagal-tagal na kitang ini-invite. Ilang beses ko pang kailangan kang kumbinsihin para ka makumbinsi. Hindi talaga siya makumbinsi. Kasi hindi talaga ma-absorb sa utak niya na meron kitaan until such time na katsamba ako. Kumita ko ng 270,000 isang linggo. Yes! Ang checking pa namin ng PNB. Iniipon ko. Pinuntahan ko siya sa UE, University of the East. Doon siya nag-aaral, UE Manila. Tapos alam mo ginawa ko? Sinama ko siya, samahan mo ko sa PNB. Papapalitan natin to. Sabi niya, pinaprint mo lang yan dito sa recto. Sabi ko, grabe ka naman, napaka-negative mo. Ito naman lupit. Pagdating natin sa PNB, nakapalitan yung checking. Pera na! Inamoy ko pa. Pera talaga. Alam mo, sabi ng misis ko, hindi yan totoo. Ang tindi! Hanggang saan ginawa ko, kumain kami, usok-usok padatang yung inasal. Kumain kami ng inasal. Kumain kami sa Mega Mall. Nag-grocery kami. Nag-shopping kami. Mula ulo hanggang paa, lahat branded. Sabi ng girlfriend ko, totoo nga. Kailangan pa pala yun. Bihira. Ngayon, nung nabaliw ho yung aking girlfriend, nabaliw na eh. Kasi pinakitaan ko talaga ang lahat ng kailangan ng gusto niya, nabili namin. Tapos alam mo, at that age, I'm just 19 years old. Could you imagine? Sige, tuloy mo pala ito, baka mabaho. Imagine mo ito ha, eto pang pinakamatindi dito, sabi ng misis ko, paano ba talaga dyan kumita? Totoo ba talagang kikitain ko din yung 6 figures na yan? Sabi ko, totoo talaga. Ganito ang gawin mo. Mag-invite ka ng isa, pag napapayin natin, meron yung direct referral. Yung direct referral, i-encash mo. Pagka-encash mo, makakakuha ka ng cheque. Yung cheque, papalitan mo. Naget mo? Ganun lang yung game plan namin dati. Ganun talaga yung eksaktong ginawa ng misis ko. Meron siyang best friend sa UE. Doktor na ngayon. What happened? Inimbitahan niya. So hindi naman nagpatumpik-tumpik yung best friend niya. O best friend yung nag-invite. Nag-pay in ngayon. Nasusundan niyo yung kwento? Nag-pay in. Pagka-pay in, yung misis ko, yung ex ko wala, tuwan-tuwa. So nangyari, bumili ng package, in-encode. Pagka-encode, nakita niya yung income niya sa dashboard, tuwan-tuwa ngayon, tuwan-tuwa siya. May pera nga. That time, 700 pesos yung aming direct referral, dito ako nagkakamali. Ito matiuli. Pag-encash niya, naging pera after a couple of days. Alam mo, ladies and gentlemen, 500 pesos lang yun. Pero the rest was history. Yung misis ko, till that day, hanggang ngayon, laging strong leg ko. Wala akong naging pinakamalupit na agila. Misis ko lang. Yan ang pinakamatinding kopya kung paano ako nag-build ng network. Hindi ko na humahabol yan. Pilay-pilay na ako palagi dyan. No? Meaning kasi, ladies and gentlemen, sa compensation program, you have to believe. Hindi mahalaga na kung milyon agad ang kinikita mo. It doesn't matter. Hindi kailangan 100,000 agad, hindi kailangan 50,000 agad. Hindi ganon. Umpisahan mo lang muna sa pinakamaliit. Mag-recruit ka kahit isa. Ang problema, hanggang ngayon, hindi ka pa nakakapag-invite kaya wala kang recruit. Tama ba? Hindi sarap. May mga downlines na ako. Oo nga, may downlines ka nga. Spin-over naman.
mag-invite ka, tapos pag nag-invite ka, at nag-pay in, itry mo. Encode mo, papasok yung direct referral. Doon ka lang muna. Alam mo, isa sa ugali na meron ako, kahit maliit na bagay, kaya kong baliwin yung sarili ko. So meaning to say, ladies and gentlemen, sana yung katangian ko, maging katangian nyo din. Minsan kasi sa paghahangad natin agad ng malaki, nakakalimutan na natin yung mga maliliit na bagay. Na doon pala yung malaki, doon nag-start sa maliit. Are you with me? Yes. Ladies and gentlemen, when it comes to compensation program, tayo po ay weekly, tuloy-tuloy po ang ating payout. Since last year, hindi po tayo pumaliya ng pagpapa-payout po. So meaning to say, tuloy natin palakpak. Kaya natin mapapatunayan na ang company, tuloy-tuloy ang ating pag-innovate, at the same time, tuloy-tuloy ang pagiging solid ng ating company. What else? Industry. You have to embrace the industry. Sino po dito ang mga dating negative sa networking? Taas ang kamay. Dating negative? Wow, ang dami! Hindi natin masisi kasi syempre yan yung mga tipo ng tao na, alam mo yun, yung iba na-scam, yung iba na nalugi, tama? Yung iba tinakbuhan ng upline, yung iba tinakbuhan ng pera, tama no? Yung iba tinakbuhan ng asawa. Ay, walang asawa yun. Okay, guys, you have to embrace the industry. Sa GLI po, tatlo lang ang titingnan mo. Pwede mong ituring ang GLI na trabaho, pwede mong ituring ang GLI na career, or pwede mong ituring ang GLI and of course ang industry as yung tinatawag natin ang calling. Ibig sabihin, ito yung calling mo. Pwede mong ituring na calling mo. So meaning to say, since 1970s hanggang ngayon, tuloy-tuloy po. According sa statistic, nowadays, merong active na 5,700 networking company sa buong mundo. Imagine kung gaano kadami. So alam mo ba, bukas sigurado kami magtatayo na naman ng networking. Sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, araw-araw ang pagtatayo niyan. Kaya ang request ko sa iyo, utang na loob, hindi lahat ng nagbubukas sasalihan mo. Nagigat mo ako? Yes! Eto pa, kailangan maniwala ka sa upline mo, sa downlines mo, sa crosslines mo. Naniniwala ka ba sa uplines mo? Yes! Kung andyan ang upline mo, pasalamatan mo. Thank you, upline! Sabi dito, banda dito, sabi thank you, upline! May galit? Bakit may galit? Alam mo, ang reality, yung upline at downline, at first, minsan nagkakatampuhan yan. Minsan nagkakainisan yan. Tama? Kasi syempre hindi mo maiwasan. Tao tayo tama ba? Pero ito yung tandaan mo sa sasabihin ko. Hindi man tayo magkasundo sa iba't ibang mga bagay. Pero magkasundo tayo sa one common denominator. Lahat tayo may pangarap. Kaya ibig sabihin, kung sakaling hindi magkasundo, may mga hindi pagkakaunawaan, okay lang yan, may mga pagkakataon, let it go. Let it go lang. Parang frozen. Let it go. Ganun lang kasimple. Huwag nyo na masyadong palaki ng mga maliliit na bagay. Are you with me? Yes! Believe in your upline. Ngayon, kung ikaw naman ay upline, dapat ikaw, huwag kang masyadong makasarili. Huwag kang makasarili. Ang iisipin mo, dapat yung mga downlines mo. Kasi pag naging milyonaryo at milyonarya yung left and right mo, automatic milyonaryo at milyonarya ka na din. Tama? So huwag kang, at the same time, pag ikaw apply, dapat nag-level up ka, huwag kang bungon. Tama? At first, 1 month, 2 months, pwede sasamahan ka ng mga BDM o ng mga apply. Pero dapat, after nun, dapat natututo ka din. Kasi business mo to Naniniwala ba kayo na negosyo mo to? Yes! Dapat ganun yung mindset ko, negosyo mo to. Hindi ito negosyo ni upline, hindi ito negosyo ni downline, hindi ito negosyo ni company, negosyo mo to. Could you imagine gano'ng kalaki yung nilabas na pera ng company natin? Even ang Taiwan, ilang billion ang nilabas na pera nila, magkaroon lang tayo ng ganyan kagandang product. So, ibig sabihin, billion ang pinuhunan natin, tapos nakipag-partner tayo. Tama? So,
Oh, ikaw naman downline. Kailangan ikaw, downline, responsable ka din. Ang upline mo, hindi yan bangko. Ha? Hindi yan bangko. Hindi utangan ang upline. Yung iba kasi, nagsasama-sama pa yung loob kasi hindi pinangutang ni upline. Tama? Tapos ikaw naman, inis na inis ka rin kay downline kasi hindi mo mahataw. Tapos malaman naman kung isa lang talaga downline mo. 1 year na tayo. Oh, crossline. You have to believe in your crossline. May mga pagkakataon, mawawala ang upline mo sa hindi natin malamang dahilan. Tama ba? Mawawala ang downline mo, mawawala ang upline mo. Pero ang crossline mo, pwede nyan dyan pa. Ang tawag natin dyan, crossline in action. Pero huwag natin ugaliin to. Didikit ako kay crossline. Magpapabibo ka. Lahat ng galing mo, ibabagsak mo kay crossline. Tapos after 1 month, partner, busy ka ba? Kapi tayo. Ito na, ang scenario. Ganito kasi partner may lalapit ako sa ibang kumpanya. Kaya pala naman tumitikit sa crossline kasi may plano. Pag may mga ganyan, mali na ang thinking yan. Hindi yan puputok, maniwala kayo sa akin. Mahirap pumutok yan. Putok na ang uso niyan, pero yung siya mismo hindi pa pumuputok. Okay? Believe in yourself. Do you believe in yourself? Yes! Again, do you believe in yourself? Yes! Yes, you should. Dapat believe ka sa sarili mo. Kasi paano kung hindi naniniwala o hindi believe ang ibang tao sa'yo? Sino pa ang pwedeng maniwala sa'yo? Tama ba? Could you imagine, paano ka makaka-recruit ng ibang tao? At paano mo makukumbinsi ang ibang tao sa ginagawa natin kung ikaw mismo hindi ka believe sa ginagawa mo? Are you getting my point? So meaning to say, you have to believe in yourself. Kailangan maniwala ka. Pwede ba natin gawin itong exercise na to? Nagawa namin to 10 years ago. Pwede ba, tinan mo yung katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya 3 beses, I believe in myself. I believe in myself. Kailangan I believe in myself. 3 beses, I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. Grabe. Dito, banda dito. Mukha mo. Parang nag-away pa kanina. And last, you have to believe in God. Alam mo, may mga pagkakataon, tama yung talata na sinabi ni Sermon kanina Ang tao maraming plano But at the end of the day, Diyos pa din ang magbibigay. Siya pa rin ang magsasabi kung papangyayarihin niya yung mga plano mo. Tama ba? Pero hindi masama na ang tao magplano. In fact, mahalaga na may plano ang tao. Kaya lang, may mga pagkakataon, pag hindi akma o para sa iyo ang isang bagay na gusto mo, nagbibigay siya ng panibagong plano. Tama? So sometimes, pag may mga delays sa mga gusto mo, okay lang yun. Delays doesn't mean rejection. Delays means redirection. Baka nire-redirect ka lang. O ngayon, ayusin natin yung utak, ha? Ay, hindi pa ako kumikita sa GLA, 1 year na. Baka i-redirect ako sa ibang kumpanya. Hindi ganun. Ibig sabihin, kaya hindi ka pa kumikita kasi wala ka pang proper mindset. Inire-ready ka pa lang. Kaya hindi ka pa kumikita ng malaki, hindi ka pa nag-handle ng malaking grupo, kasi hindi ka pa ready. Are you with me? So meaning to say, habang wala pa yung mga gusto mo, dapat ang mindset mo, nagre-ready na ako. Are you with me? Ayan, malapit na ako matapos. The next one is, can everybody say, commitment. Well, alam mo, meron ako iba-ibang mga definition when it comes to commitment. Meron mga levels of commitment. The first one is yung tinatawag na distraction level. Itong distraction level na to, commitment is just a wishful thinking. Ibig sabihin, di ba, pag nagpresentahan ka, di ba nakakaramdam ka ng excitement? Tama ba? Tapos di ba naiisip mo yung mga prospects mo, yung kumari mo, yung kumpare mo, yung may utang sa'yo, tama? Lahat ng pwede mong kausapin, gusto mong kausapin. Kaya lang, eto na. Pag-gising mo sa umaga, hindi ka nag-take ng action. Bakit? Kasi yung level of commitment mo
nasa distraction level. Nasa utak mo lang talaga siya. So meaning to say, kapag may mga downlines ka, excited sa goal setting, excited sa mga kausap, para ngayon nagtitraining tayo, for sure, most of, or lahat kayo for sure, excited. Pero, meron siguro, I don't know, hindi agad magtitake ng action. Why? Kasi yung commitment nila nasa distraction level pa lang. Masyado pang mababa. Okay? And the next one is yung tinatawag natin na decision level. Committed ka naman. Committed ka. Ang kaso, inconsistent ka. Lacks consistency. Ibig sabihin, gagawin mo ang GNI, ngayong araw, MWF. Hataw ka 1 week, after 1 week, hindi ka na humahataw. Tama? So, ibig sabihin ko, ang level pa lang ng iyong commitment ay nasa decision level. Ikaw yung tipo ng tao, mabilis kang malobat. Yung tipong energetic ka ngayon, gigil ka na ngayon. Tapos pag minessage ka ng upline mo, hindi ka na nagre-reply. Bakit? Lobat ka na agad. Are you with me? The next one, ito. Discipline level. Committed ka naman eh. Pero merong mga limitations. Ito yung mga tipo ng tao na magre-resign, hindi. Magre-resign, hindi. Nagiget niyo ako? I-approach, hindi. I-approach, hindi. I-all out, hindi. I-all out, hindi. Mag-GNI o mag-grab? Tama? Mag-GNI o mag-iibon? Nagiget mo ako? Magbibuild ng network o magbibenta-benta? Confused ka? Committed ka naman. Walang problema. Committed ka. Ang kaso, confused ka pa. Limited pa. May limitations pa yung iyong commitment. Magkakaresulta ka din dyan, kikita ka din dyan. Siguro mga probably 1,000. Kaya lang, hindi mo talaga mai-hit yung momentum na gusto mo. Hindi mo talaga mai-hit yung resulta talaga na gusto mo. Bakit? Kasi kulang pa. Ang pinakamagandang commitment, based sa mentor ko, is yung tinatawag na devotion level. And this commitment is unwavering commitment. Wherein, as top of your priority list, andun na agad yung tinatawag na GNI. Pina-priority mo na yung GNI. Ito yung tipo ng, ito yung ewan ko sino ba dito yung naka-experience na parang ayaw na nilang uminom ng regular water? Meron ba? Ayun, ang dami yun. See? Na-experience niyo yun, parang ayaw mo na uminom ng regular water. Meaning to say, parang ang dating, lagi na lang parang yung heart mo nasa GNI na. To the point na even yung regular water mo, gusto mo oxygenated water na. And then you sacrifice. Meron ba dito feeling nyo nakapag-sacrifice na sila para sa GNI? Taas na yung kamay? Meron? Yes? Of course. Kapag nasa devotion level ka, you sacrifice. You know what? Building network marketing, maraming sakripisyo yung mangyayari sa atin dito. Maraming sakripisyo yung gagawin mo dito. Para na sa ganon, magkaroon ka ng resulta. What else? You grow where you are planted. Pag sinabi natin you grow where you are planted, of course, kung nasaan ka, dapat doon ka din mag-grow. Doon ka din magkaroon ng resulta. Ang mindset mo para kang farmer. Ang farmer, nakafocus yan sa pinapin niya. Tama ba? Wala ka makikitang farmer na pag nagtanim dito, bubunutin, itatanim ulit dito, bubunutin, itatanim ulit dito. Tama? Parang sa networking, parang sa business natin, mali yung mindset na hatawin mo this year, next year iba na naman. Yung iba naman, buti nga, year pa yung sinabi ko yung iba, weekly, iba yung inahataw. Paano mag-grow? Tama ba? Nagigit nyo ako? Kaya nga may mga ganitong training para ma-correct natin yung ganung thinking. Kasi sayang yung effort, sayang yung time, sayang yung pera. Are you with me so far? Ayan, malapit na ako matapos, eto na. Eto yung mga reasons, bakit nag-join yung mga tao. You can use this as part of your closing technique so that yung mga tao, they can easily connect dun sa gusto mong message. Yung iba nag-join because of the extra income.
May I see the hands ng mga tao na gusto lang before na kumita lang ng extra income? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan o. Oh, di ba? Yung iba naman, gusto magkaroon ng negosyo, taas ang kamay. O yung iba naman, meet new people. Ito yung mga taga-bundok. Parang ako, gusto ko lagi may namimit na bagong tao. Good health, of course. Taas ang kamay ng good health. Na-recruit dahil sa gusto nilang malakas ang kanilang katawan, magkaroon ng good health. Personality development, taas ang kamay. And many more. Yung iba, financial freedom. Yung iba naman, kaya nag-join retirement. Diba? Parang yung kausap ko sa likod kanina. Retirement yung gusto niya. Yung iba naman, they want to help other people. Yung iba naman, more time sa family. Taas ang kamay. Sino yung gusto dito? More time sa family. Ayan, mas marami. And lastly, yung iba naman nag-join because of the legacy that they want. Gusto nilang may maiwan sa kanilang pamilya. So meaning to say, ladies and gentlemen, whatever the reason you have, kaya ka nag-join sa network marketing, o kaya ka nag-join dito sa GNI, lahat yan tama. Lahat yan okay. Lahat yan naging instrument para maging part ka ng community na to. Are you with me? Yes. So meaning to say, pag nag-close ka ng deal, pwede mong ipakita yan. Sir, ito yung mga reasons ng mga tao kung bakit sila nag-join. Kasi sir, hindi ko alam, o ma'am, hindi ko alam kung bakit ka mag-join sa business namin. Pero ito po yung mga reasons. Pag may tinuro siya dyan, kung ano man yung reason niya, yun na yung pag-usapan nyo. Halimbawa, sinabi niya, gusto niya ng good health, pag-usapan nyo na agad yung product. Pag sinabi niya, financial freedom, pag-usapan nyo na agad yung compensation program. Are you with me? So, meaning ko sa ladies and gentlemen, napakahalaga na malaman mo to. Kasi iba-iba yung mga reasons ng mga tao kung bakit sila nag-join sa ating business. Okay? And, eto na talaga, malapit na talaga ako matapos. Mabilis ba ako? Ayan. The last part ng aking training, sa sobrang power, ayaw lang gumalaw. Sige, tama-tama. Iinom na ako ng kape. Ayan. So as I said, empower natin yung topic ni Sir Mon kanina. Kasi yung topic natin na ngayon, kailangan kasi ma-realize natin kung bakit natin ginagawa itong GNI. Kung kayo tatanungin ko ngayon, alam niyo ba kung bakit kayo nasa GNI? Alam niyo? Yes! Bakit? Family. Bakit? Anong pangit? Bakit kayo nasa GNI? Alam niyo na ba yung reason? Yes. You know what? This question is very basic question. Pero this question will change your life kung ma-realize mo yan agad-agad. When I was starting network marketing, napakahirap para sa akin pag tinatanong ko sa mga training, ano ba yung deepest way mo? Alam mo, pag ako tinanong, hindi ko talaga alam kung ano yung deepest way ko. Kasi yung iba, gusto nilang makaawa sa kahirapan kasi sobrang hirap daw ng buhay nila. Yung iba naman, nag-networking, hirap na hirap sila kung paano sila mag-umpisa. Bakit ba ako bumaba? Hindi na ako kita. Feeling si Sir Mon. Nung nag-start ako, hirap na hirap ako makita. Yung iba mga networker, kawawa naman, walang makain, walang pamasahe. Nung nag-start ako sa networking, sana huwag kayong mayabangan. Iba kasi ang nangyari sa akin, kaya hindi ako makarelate. Ang pagkain ko sa umaga, chicken. Sa tanghali, beef. Sa gabi, pork. Pagdating ng kinaumagahan, iibahin ko. Sa umaga, beef. Sa tanghali, pork. Sa gabi, chicken. 1 week, sawang-sawa ako. Kaya pag may nagsasabi sa akin, sa hirap mag-networking, bakit? Wala kasi ako makain. Kahit ako nasa-shock, naawa ako, hindi ako makarelate. Hindi kasi nangyari sa akin yun. Pero bago kayo mayabangan sa akin, yung pork, chicken at beef, lucky me ho yun. Lucky me. Yabang lagi mo pala yun.
Siya kasi yung nagpapaload sa akin. Siya din yung nagpapakain sa akin. Ang matindi, may mga pagkakataon, pag sinusundo ko siya, pulang-pula yung labi ko, ang sabi sa akin, bakla ka ba? Kung hindi lang ako matino, alam mo gusto ko isagot, at hindi ko subukan. Kaso ho, may baril yung pamilya nila. Hindi ko trinay. Pero ang totoo ho, kaya ganun yung labi ko na pagkapula-pula, yung umagahan, yung tanghalian, hanggang makarating ako sa kanya, lips ho yung kinain ko. Lips. Candy ho yun, candy. Tsatsagayin ko ho yun. Pakunti-kunti hanggang sa maubos. Ganun yung nangyari sa akin. Pero gusto niyo malaman bago mangyari sa akin yun? Kaya kung meron man dito nagtatanong, tama ba itong pinasok ko? Kung meron bang eksaktong tao na dapat magtanong, I think isa ako doon. Alam mo kung bakit? Ituloy ko lang yung kwento. Okay na magkwento? Yes! Nag-start ako sa network marketing, hindi kami ganun kahirap. Tama lang. Sabi nga diba ng isang speaker, kung ang buhay nila ito yung mababa, ito yung mataas, ito yung gitna, bawasan mo ng konti, yun ang buhay namin. Hindi kami mahirap, hindi na naman kami ganun ka-yaman. Tamang halimbawa, may dalawa akong cellphone. Yung tipong pag gusto kong kumain, kaya kong kumain ng 7 beses kada araw. Pag gusto ko ng pera, pwede, may 5,000 ako kada araw. Tama? Ganun ang buhay ko. Yung 2,000 hanggang 5,000 kada araw, bago kayo mayabangan, kupit ho yun, kupit. May karinderya ho kami. Ako yung tao. Tapos kaya kong kumain ng 7 beses kada araw, karinderya ho yun. 15 tayo ko yun, pipili lang ako. So meaning kasi, ladies and gentlemen, bago ko mag-network marketing, ayos naman yung buhay ko. Kaya nang dumating ako sa punto na ayaw ko nung kalabit-peli ako. Ako yung tipo ng tao na ayaw kong iasa yung buhay ko kahit sa magulang ko. Kasi at my early age, wala ko akong tatay. Wala akong tatay. Yung nanay ko, siya din yung tatay. Single mom kasi yung nanay ko. Meaning to say, nung pinanganak na ako, tsaka nila na-realize na hindi sila nagmamahalan. So meaning to say, ladies and gentlemen, at the age of 8 years old, at the age of 8, natuto na ho akong parang English ko, nangangamote na. O, yung English ko limited kasi. Limited, tinadahan-dahan ko eh. At the age of 8, natuto na akong mangisda. Diba? At the age of 8. So, mangingisda na ako niyan, ipapakilo ko yung isda. Then pagdating ng college naman, doon na. Gusto ko magkaroon ng part-time job. Gusto kong kumita sa sarili ko. Ayoko nang aasa ko sa kalendarya namin. So what happened is, nag-apply ako sa mga tinatawag na fast food, Jollibee, McDo, Chowking, KFC, lahat yan. Lahat ko yan. In-applyan ko lang lahat yan. Kaya lang nakalagay doon, with pleasing personality. Pasok ako doon. Siyempre. Yung ikalawa, ang height 5'5". Yun lang. Sabi ko, alangan lang sa trabaho ah. So what I did, nag-apply naman ako sa mga call center companies. By that time, nagtutulong pa lang yung mga call center companies. Kaya po ako, nung nagkataon ng panahon ni Gloria, abay, nagpa-chamba. Nakasama ko sa isang company, Sitel. Di ba? May Sitel ngayon eh. So, under ako ng training nila dito sa Makati. Pasong Tamo Makati. Pinag-training nila kami doon for 3 months. Hindi ako nagkakamali. Doon ko na-witness na ang hirap pala pag nagtatrabaho. Yung tipong alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Kasi pagdating ng alas 5, alas 6 sa MRT, punuan ako papuntang Makati. Yung tipong naandyan ka, sabi ko sa iyo eh, automatic. Pagbukas ng pinto ng MRT, pusa, kahit kaya na mo kumukusa. Sabi ko, matindi dito. Eto ho yung matindi. Pag lalaki ka, hindi mo matanggap. Alam mo kung bakit? Ang daming tumutusok na payo.
yung buhay na gusto ko? Kung ito yung nakasanayan ng mga tao, pues hindi ito yung buhay na gusto ko. Doon po pumasok sa isip ko na sabi ko, meron pala akong ibang gustong mga bagay. Hanggang sa hindi nyo na itatanong, ako ay basketball player. Sentro ako. Sentro na. Nakatawa ko yung parang takat ko. Pangalan sa gutom na eh. Pangalan sa gutom. Grabe yung nasa may likod. Painom na ng kape. Niluwag pa. Sabi niya. Di naman, sabi niya. Parang nalitan ko sa akin. Nagpa-basketball ako. Sa sobrang galing ko, nabalian ako ng tuhod. Kaya lumit. Yung kaya lumit. Nabalian ako ng tuhod. Ngayon, nabalian ako ng tuhod. Mawawag ko pensano. Pumunta kami ng orthopedic. Pero bago kami pumunta ng orthopedic, ang mga taga-probinsya, anong gagawin pag nabalian? Hilot o hilot. Pinahilot ko. Pag hilot, may gumanon. Lalo palang lumala. Isinugod ko ako sa orthopedic. Kaya bago ako mag-aral sa JRU, meron pong ano yan, may brace yan. Ganyan ang lakad ko. Kung makatawa ka. You know what happened? Ito na yung talagang breakthrough ng buhay ko. Dito na bago yung pananaw ko tungkol sa mundo. Pagpunta namin ng orthopedic, ladies and gentlemen, ang haba ho ng pila. Meron doon taga Mindanao, basag-basag na ang paa, hindi pa inaasikaso. Nakapunta na kayo ng orthopedic? Ang haba ho ng pila doon. Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko yun. Alam niyo kung bakit? Ang naging senaryo, sabi ng nanay ko, pakinig ko, sabi ng nanay ko, Dok, dumaan eh. Dok, baka pwede niyo namang unahin yung nanay ko kasi, yung nanay ko, yung anak ko kasi nabalian. Siyempre, kitang-kita ko sa mukha ko, I'm in pain talaga. Masakit talaga siya. Alam mo, sabi ng doktor, pakinig ko, ang sabi niya, maghintay ka dyan. Yung iba nga, kagabi pa eh. Imagine mo, pagtingin ko sa may kabila, basag yung paa. Basag yung paa. Sabi ko, ba't hindi iniintindi? Alam mo kung bakit? Walang pera. Eto matindi. Siyempre, may karinderya kami kahit paano nakakaipon naman kami. Tama ba? Isang beses, yung nanay ko, lumapit doon sa may pribadong area. Ang sabi ng nanay ko, Dok, what if, paano kung ipa-private ko na lang yung anak ko? Alam mo, sabi nung kausap niya, ay, pasok po kayo, dito po kayo. Naka-aircon, nakasupa. I-present sa amin kung ano yung mga operation na gagawin sa akin. Lalagyan ko ng sterilized screw. Lahat. Tapos, inilatag sa amin magkano yung gagastusin. Doon ko na-realize, nagpagwala ka palang pera, kawawa ka. Hindi ka pwedeng lumaban sa mundo ng parehas. Kasi maraming mga tao hindi kaya lumaban ng parehas. Alam mo nangyari? Hindi ho ako nagpa-opera. Hanggang ngayon, hindi ko ito na-opera. Isunod ko yung sinabi ko. Kaya hindi ako lumaki. Nakulangan ng muscle. Yun yung turning point ng buhay ko. Hanggang sa, nung ako po ay nagtatrabaho o nagtitraining before sa Makati, doon ko na-realize yung buhay. Kaya one afternoon, in-invite ako, meron isang babae sa akin lumapit, sabi sa akin, baka naghahanap ka ng part-time job. Diba? Siyempre, probinsyano. At that time, hindi pa naman kami ni Ma'am Felsi noon. Yung nag-approach sa akin, 60. Mabuti yung buhok. Buhok na. Nakapalda. Kita yung puwet ng bata. Tanong, sasama ka o sasama? Uy, sasama ako sumama. Paladkarin kasi ako. Sumama ako! Pagpasok ko, ang dami. May seminar parang ganito. Ang dami pinakilala sa akin, hindi ko kilala. Dalawa lang ang tumatak sa isip ko. Sabi sa akin, pag
mag-recruit ka lang, umattend ka ng training, yayaman ka. And true enough, kaka-attend ko ng training, ladies and gentlemen, kaka-recruit ko, kaka-invite ko, hindi naman ako yumaman. Na-realize ko, 7 buwan na ako, hindi pa ako kumikita. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron pang isang tao na pwede magtanong kung tama ba itong pinasok ko, ako yun. Could you imagine, pwede namang hindi ko maranasan yung mga hirap na pwede ko maranasan sa network marketing bago ako bumulusok, bago ako magka-momentum, bago ako kumita ng pera. Pero lahat ng yun, connected yun sa sinasabi ko kanina. You have to trust the process. As time goes by, kaka-attend ko ng mga ganitong mga training. Nung una, hindi ko talaga ma-realize bakit ko ginagawa ang network marketing. Hindi ko ginagawa kung bakit ba ako nasa networking? Bakit ako nagpupuyat? Bakit hinahayaan kong hamakin ako ng mga tao? Bakit hinahayaan kong kutyain ako ng mga tao? Tatawanan ako pagkaharap ko, nakangiti, pagtalikod ko, tanong-tanong niya, nag-networking pa. Tama ba? Until such time, may nagpa-realize sa akin kung ano mo talaga yung deepest way mo. So my last part is all about deepest why. I only have 5 minutes if I'm not mistaken. Pero I want you to focus dito sa last topic ko. Kasi this is very important. Kasi the moment na ma-realize mo kung gaano kahalaga na malaman mo yung deepest why mo, believe me, you will become unstoppable. Parang clicker, unstoppable. Ayun o, ako yan. Ako yan. Cute ba? Makatawa kayo ah. Parang babae. Gusto ng nanay ko babae. Yung nasa gitna ko, parang babae. Ako ho yan. Ganyan ka-inosente ang pagbumukha ko nung umpisa. Thanks to Likas Papaya. Next slides, ma'am. Yan ho ako, naghanap buhay na ako, nag-network na ako. Tulog ako sa gasolinahan, tulog ako sa sakyan, tulog ako sa bahay ng may bahay. Kung kani-kanino ako nakikitulog, kung kani-kanino ako pumupunta. Imagine mo ayos-ayos ng buhay ko, diyan po nalilipasan na ako ng gutom. Ito po yung nanay ko. Siya po yung nagtaguyod sa akin. When I realized my deepest why, nung umpisa hindi ko siya ma-appreciate, hindi ko siya ma-realize. Ang deepest why pala, hindi para sa'yo. Ang deepest why pala, para sa ibang tao. Para sa mga mahal mo sa buhay. When I started network marketing, sobrang hirap. Sobrang hirap. We are not promising you smooth mountain. Kapag ginawa mo itong GNI, bukas makalawa, 3 months from now, 6 months from now, mayaman ka na, 5-star team ka na, ka-achiever ka na. We're not promising. Kasi hindi talaga madali mag-umpisa. Mahirap talaga. The reason why, sinasabi natin sa ito, and tinutulungan kita na ma-realize mo na kailangan maitali mo sa puso at isip mo na dapat alam mo yung deepest way mo. Ako kasi, ayoko makita yung nanay ko na pantay yung paa nang hindi ko na ibigay yung sarap ng buhay. Maganda o okay naman yung business namin. Kaya lang pala pag ikaw nakapag-establish ng traditional business, para ka rin nag-establish ng kulungan. Yung tipong paalis ka pa lang, ang gusto mo, pabalik ka na. Tama? Dumating kami sa punto, nung kumikita na ako, binibili ko pa yung oras ng nanay ko para makapag-date kami. And dito sa GNI, pangarap ko, hindi lang ako yung magkaroon ng time and financial freedom, kundi bawat isa sa inyo. Kasi hindi lang naman ako yung may pamilya. Lahat tayo may pamilya. Yung mga kasama namin sa mga BDM, sa management, ako personally, nakita ko yung devotion, nakita ko yung sakripisyo, nakita ko yung hirap. Hindi ho madaling magtayo ng kumpanya. Hindi ho madaling maging management.
Iba na ho yung estado namin ngayon. Hindi na namin iniisip yung sarili namin network. Iniisip na namin buong kumpanya. Yes. So maraming sakripisyo, maraming hirap. Ganon din kayo. Kayo mga nagbibuild kayo ng mga uplines. Hindi magiging madali yung journey. Inuunahan ko na kayo. But one thing is for sure, it's all worth it. Alam niyo ho, sabi ko nga sa inyo, nag-start kami. Kung nung umpisa nga, na ako pa lang, sa awa tulong ng langit, napagtagumpayan ko kung ano man yung mga hardships, kung ano man yung mga challenges. Until such time, nagkaroon ako ng asawa. Dating negative. Kaya nga kung meron kayong mga partner, negative ngayon, okay lang yan. Galingan mo, itodo mo, isagad mo. Sikapin mo magkaroon ng resulta, and one day, sasamahan ka din yan. Kung nung kaming dalawa, kami mag-asawa, nagawa namin magtagumpay, ngayon po, meron na kaming sarili naming anak. Ang maganda, mamayang gabi, dadagdagan ko yan. Meron kasi sa nito tumiiyak, kaya nagpatawa na lang ako. Imagine mo, after 1 year, ganito na tayo kadami. Nag-umpisa lang kami, kasama ko yung mga mahal ng BDN. Nag-umpisa kami, kasama namin yung mga may-ari. Sina Sir Robert at yung iba't iba pang mga linya. Nagawa nating dumami in just 1 year. Ang punto ko lang, ladies and gentlemen, kung marirealize mo lang, ngayon pa lang, kung gaano kahalaga yung deepest why, kung bakit mo ginagawa ang GNI, believe me, sabi ko kanina, you will become unstoppable. Keep digging into your soul. Itatak mo sa isip mo, bakit mo ginagawa itong GNI? Para kanino? Bakit kailangan mo mapuyat? Bakit kailangan mo pumunta sa office araw-araw? Bakit kailangan mo mag-prospect? Bakit kailangan mo mag-build? Bakit kailangan mo umiba ng kultura? Bakit kailangan mo umalis sa comfort zone? Those are the questions that align in your soul. Na kung saan, when you go deeper, you keep on digging, magugulat ka, you will realize and you will discover na marami ka pa palang kayang gawin. Could you imagine this year, mag-aalay ng iba't ibang planeta? Could you imagine? Ba't hindi mo sabayan umalay? Ngayon pa lang alamin mo bakit mo ginagawa ang GNI. Kasi pag nagawa mo yun, this year, pupusta ko, bawat isa sa inyo magkakaresulta dito sa GNI. Kaya natin to. Nagawa namin mga BDM, nagawa ng mga top earners, and I'm looking forward, if you believe, if you commit, and if you submit yourself to God, walang imposible. Yung mga inaakala mong imposible, kapag na-realize mo yung dreams mo, na-realize mo yung deepest way mo kung bakit kailangan mong gawin to, believe me, God, our higher purpose, yung higher frequency, yung divine power na nasa heaven, makikita yung laman ng puso mo, na ang gusto